39 na araw bago ang eleksyon 2025. Masugid pa rin ang panunuyo ng mga kandidato sa pagkasenador sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ating saksihan. Cash grant para sa 50 years ng kasal ang isinulong ni Sunny Matula. Ipinaglaban ni Liza Masa ang karapatan ng kababaihan. Advokasya ni Jerome Adonis ang dagdag budget sa edukasyon. Pagpapalakas ng health service ang kay Nars Alin Andamo. Pagtaas ng sahod ng manggagawa ang kay Mimi Doringo. Kasama rin nila si Modi Floranda. Bumisita sa Iloilo City si Heidi Mendoza. Libreng pabahay ang isinusulong ni Manny Pacquiao. Committee on Agriculture. Pagbaba ng presyo ng bilihin ang itinulak ni Kiko Pangilinan. Susuportahan daw ni Ariel Carubin ang mga batas para sa PWD. Nangako si Camille Villar ng suporta sa infrastructure projects. Pagalis ng VAT sa kuryente ang inilaban ni Benhur Abalos sa Angeles City. Iminungkahi ni Bam Aquino ang pagsama ng job training program sa mga paaralan. Advokasya ni Mayor Abby Binay ang pagpapalakas ng early childhood education. Gusto pahabain ni Senator Bong Revilla ang termino ng barangay officials. Tututukan ni Representative Bonifacio Busita ang agrikultura. Tinalakay ni Senator Pia Cayetano ang inclusive community-driven leadership. Nag-ikot-ikot naman si Atty. Angelo de Alban sa mga terminal palengke. Sustainable stormwater management ang isinusulong na David D'Angelo. Hangad pataasin ni Leody de Guzman ang sahod ng mga taga-probinsya. Mga magsasaka ang prioridad ni Luke Espiritu. Pagpapalakas ng sports ang isinulong ni Senator Bongo. Pagwawakas ng korupsyon ang panawagan ni Ping Lacson. Pagpapalago ng turismo ang advokasya ni Senator Lito Lapid. Kapakanan ng mahihirap ang isa sa mga prioridad ni Congressman Rodante Marcoleta. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.